Dear Mr. Right, ako nga pala si CJ, 25 years old, taga Quezon City. Sumulat ako dahil gusto ko humingi ng advice sa inyo. Dahil medyo nagiging komplikado na ang sitwasyon namin ng girlfriend ko. Halos 5 years kaming magkasama ni Yuki. Sa 5 taon na yon, napakarami na naming pinagdaanan pero nalampasan naming dalawa. Pero sa sitwasyon namin ngayon, Mr. Right, parang gusto na niyang sumuko at hindi na ayusin ang kung anuman ang mayroon kami. Tinatawagan at kinokontak ko lahat ng social media accounts niya pero naka-deactivate ito lahat. Sinabi ko rin sa kanya na gusto ko siyang makausap ng personal pero sabi niya, ipapapulis raw niya ako kapag ginawa ko yun. Kinontak ko rin ang mga kaibigan at magulang niya pero halata sa kanila na itinatago nila si Yuki sa akin dahil sa iba't ibang rason na naririnig ko sa kanila. Hindi ko na alam, Mr. Right, kung paano at anong paraan ang magagawa ko para makausap at mapuntahan ko siya. Naapektuhan na rin ako ng sobra-sobra sa mga nangyayari sa akin. Hindi makakain, hindi rin makatulog at sinasaktan ko na rin ang sarili ko dahil pilit kong sinisisi sa akin ang nangyari. Mahal na mahal ko si Yuki at ayaw kong mawala siya sa akin. Sana matulungan niyo ako. Ito ang aking Blade story, CJ. O yan ha, Bladers, narinig natin ang kwento ni CJ. I-share mo na ang video na to, itag mo na yung mga kaibigan mo kung ito yung mga klase ng mga tao na kakilala mo na hanggang ngayon kumuhopya pa rin, umaasa pa rin, kumakapit pa rin sa isang sitwasyon na walang kasiguraduhan. Para doon sa mga kapapasok-pasok lang ha, abay nagpapakilala lang ulit tayo. Ito ang Blade Stories kasamang Hugotero at ang Mr. Right mo. Bibigyan lang kita ng mabilis na recap kung saan tungkol ang kwento na ipinadala sa atin ni CJ. Sumulat sa atin si CJ, mga Bladers, dahil sa kanyang nararamdaman. 5 taon daw ang tinagal nila ni Yuki, yung girlfriend niya. Kaya lang, bigla silang hindi naging okay, nagkalayo sila. Parang bigla na lang hindi nagparamdam itong si Yuki sa kanya. At every time na nag-a-attempt siya na makipag-usap dito, abay tinatakot pa siya ni Yuki na hindi, ipapupulis kita kapag kinausap mo ko. Sinubukan din niyan lapitan ang mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, pati na yung magulang, pero may iba't ibang dahilan. So pakiramdam dito ni CJ, itinatago na talaga si Yuki sa kanya. Hindi naging malinaw kung ano ang dahilan. Malamang hindi rin alam kasi ni CJ kung ano ang rason kung bakit nangyari yun. Ang mahirap pa rito, sinisisi ni CJ na parang siya yung may kasalanan kung bakit ito nangyari. Hanggang dumating na siya sa punto na sinasaktan niya na ang sarili niya. Ngayon, hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Diba? Dahil isa, gusto nang tapusin kung ano yung mga bagay-bagay na namamagitan sa kanilang dalawa. Ito namang si CJ, patuloy na kumakapit at gusto pang maibalik kung ano ang nakaraan sa kanilang dalawa ni Yuki. O ayan, Bladers, narinig mo ang kwento, kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na to, magtag ka na ng mga kaibigan mo, o baka naman may ganito ang klaseng sitwasyon na alam, naranasan mo yung ganito, yung bigla ka na lang tinaguan ng special someone mo na wala ka nang magawa, gusto mo mang balikan ang nakaraan pero ayaw na talaga, parang pagkakataon at mga tao na sa paligid ninyo ang tumututol sa inyong pagsasama. Medyo hindi naging kompleto ang kwento ni CJ, pero isa lang ang malinaw dito, ayaw niyang matapos ang relasyon nila ni Yuki. Comment ka na ha, comment ka na, magtag ka na ng mga friends mo. Sabi ko nga sa'yo, aba, padagdag na padagdag yung viewers, mapapasubo yata si Mr. Right ha. O ayan ha, 1,000 pesos para doon sa, naku nadagdagan pa ulit. 1,000 pesos ha, pag walang 100 viewers tayo via GCash, ipaparaffle natin yan. Kaya walang bibitiw dahil hanggang mamaya dapat nakatuto ka para kapag tinawag ang pangalan mo, makapag-comment ka ng present. Tandaan mo, 20 seconds lang ang ibibigay sa'yo. Kaya dapat masabi mo na, uy, nandito ako, nakikinig pa rin ako sa'yo. Ayan ha. O, comment na. At gusto ko marinig din, mabasa ko ang mga comments ninyo. Napakahalaga na pag-usapan din natin to, di ba? Yung mga bagay-bagay sa buhay natin, lalo na yung ganito. Ang hirap ng ganitong pakiramdam, hindi ka patatahimikin ng ganito. Yung parang, eto na naman tayo. May ganito na akong kwentong nabasa dati eh. Ang kwento naman nun ay parang inilayo sa kanya yung girlfriend niya tapos ayaw na makipag-communicate sa kanya ng girlfriend niya. Yun ay may dahilan. 'Di ba? Dahil parang yun eh naka-arrange siya marriage, 'di ba? Fixed marriage yun eh. Na parang kailangan ikasal nung girlfriend niya sa iba tapos wala siyang magawa.
Ngayon, ang naging advice natin doon sa kanya noon, sa pagkakaalala ko, ay kausapin niya yung magulang. Ito yung ginawa ni CJ. Kitang-kita mo yung tapang niya rito, di ba? Dahil kinausap niya yung kaibigan, yung mga magulang at yung mga kakilala at malapit doon kay Yuki na girlfriend niya. Hindi ko pa masabing ex kasi sila pa rin naman para sa kanya Pero ayaw na ni Yuki, binablock na siya sa lahat ng social media accounts nito. At ang mahirap pa nito, may mga pananakot pa na, sige, pag ginulo mo pa ako, ipapupulis kita. Naranasan mo ba yung ganyan? Anong pakiramdam na isang tao na nasa ganyang sitwasyon na parang gusto mong lumaban pero parang wala kang kalaban-laban? Diba, napakahirap ng ganyang sitwasyon. Kaya mag-comment ka na, Bladers, sabihin mo, ano kayo pwedeng gawin dito ni CJ? Tulungan natin, ang hirap nito Diba, binabasa ko pa lang yung sulat kahit na hindi kumpleto dahil hindi natin alam kung ano yung naging dahilan. Pero para magkaganon ng isang tao sa'yo, para maging ganun ang mararamdaman sa isang tao na ayaw ko na halos makita at makausap, abay may malaking bagay dito sa pagitan ninyong dalawa. Yan yung sinasabi ko nga, di ba? Doon sa mga nagpapadala ng sulat, mas maganda niyan kung nag-iiwan ka ng phone number, cellphone number, para naman matawagan kita at magkausap tayo. Mabigyan natin ng linaw yung mga pinagdadaanan ninyong dalawa. Di ba? Kasi mas mahirap dito, mamaya, magbigay tayo ng isang suggestion. Yung pala, ikaw yung may kasalanan. Diba? Minsan ganun may mga sumusulat na parang, naku, kawawa naman tong letter sender na to. Yung pala, siya yung dahilan kung bakit nagkagulo. Ayan sabi dito ni Angeline, let go and move on, CJ. Oo, mahal mo ang tao. Ang tanong, mahal ka pa ba? Hindi ka pagtataguan yan kung mahal ka niya. Totoo, di ba? Ang hirap lang medyo pagdesisyonan nitong kwento na to kasi hindi natin alam ang punot dulo. Pero isa lang yung nakikita ko dito na malinaw. Ayaw na sa kanya nung babae. Di ba? Sabi nga na rito sa sulat, gusto na niyang sumukot, hindi na ayusin kung ano man ang meron kami. At kabaliktaran naman yun ang gustong mangyari ni CJ. Dahil ang sabi naman dito ni CJ, mahal na mahal ko si Yuki at ayaw kong mawala siya sa akin. Opposite direction, di ba? Magkabilang dulo. Magkaiba sila ng nararamdaman. Isang ayaw na, isang gusto pa. Isang patuloy na kumakapit at isang bumibitaw na. Ayan basa tayo ng comments. Sabi dito na Jane Alanas Tamayo, i-let go mo na. Kailangan mo nang tanggapin na ayaw na niya. Hindi pwedeng ikaw lang ang lumalaban. Ito, diba, sa isang relasyon, minsan may mga pagkakataon na ganyan na ikaw lang yung lumalaban. Pero yun, kapag nakikita mo na may pag-asa pa kahit papano, na may panalo mo yung laban na yun. Pero tandaan mo na ang relasyon, dalawang tao kayo dyan. Dalawa yan, dapat nagtutulungan kayo. Kung ikaw ay patuloy na kumakapit, lahat ng daliri mo nakakapit sa kamay niya. Pero yung isang kamay naman niya, iniisa-isang tanggalin yung daliri para sa pagkakapit mo sa kanyang braso o kaya sa kanyang kamay. Aba, mahirap naman yan. Pinahihirapan mo na yung sarili mo, pinasasama mo pa yung loob mo. Sabi dito ni Marivic Ladion, huwag mo na ipilit sarili mo, mas lalo ka lang masasaktan. Minsan mga ganun tao, di ba? Alam naman na hindi na po pwede, alam naman na hindi na maaari, pero pinagpipilitan mo pa rin kasi nandun pa rin yung pag-asa. Kaya nga kanina, di ba, naging usapang pagkain tayo usapang merienda Sabi ko nga, di ba, yung hopya di ba? May mga humuhopya pa rin May mga pag-asa pa rin. Alam mo kasi may mga tao na kapag nakakita pa kahit kakarampot na dahilan para kapitan niya ang isang sitwasyon, hindi bibitaw yan. Hanggat nakakaramdam siya ng tsansa, hindi bibitaw yan. Hanggat hindi siya sumusuko na nakikita niya na may posibilidad na mangyari, yung gusto niya mangyari, kakapit at kakapit pa rin yan. Ikaw, Bladers, naranasan mo ba yan? Share mo nga yan. May pagkakataon ba sa buhay mo na kumapit ka at naging successful kahit akala mo wala na? O ikaw yung klase ng tao na kumapit, sumubok, pero sa dulo, walay lang talaga? Ayan keep on sharing this video. Ayan parami na ng parami yung viewers. Naku talaga, sabi ko na nga ba, mapapasubo tayo dito. Rosemary Betita, siguro may reason si Yuki or may kung ano o sino ang reason niya kaya iniiwasan at gusto niyang iwan si CJ. Gawin mo lahat, CJ, para makausap mo si Yuki. Feeling ko nahihirapan din sa sitwasyon si Yuki. May something na pumipigil sa kanya. Pwede, di ba? Pwede may kumukontrol sa kanya. Pwede may ginawa itong si CJ para magkaganito ang nararamdaman ni Yuki. Pero yung sabi rito ni Yuki, di ba, binablock ni CJ, binablock na siya ni Yuki sa lahat ng social media accounts Tsaka may pagbabanta, di ba? Parang sinabi na, sige, kulitin mo pa ako, ipapupulis na kita.
Ibig sabihin nun, talaga ayaw na. Tantanan mo na ako. Huwag mo na akong kulitin. Yun yung gustong iparating dito, di ba? Para ipapulis ka ng isang tao na dati mong girlfriend or kasintahan. Aba, may something talaga. Big deal yung nangyari na yun. O ayan ha. Naku po, dumadami talaga. Mapapasubo ka, Mr. Right. O yan, Gretchen Almario, dapat siguro i-let go nyo na, mahirap yung ganyan. Lumalayo na sa kanya, halos wala na siya makitang paraan kung paano pa niya mababalik yung dati. Siguro dapat ay move on na lang at mas makakita pa siya na higit pa sa girl na yon, di ba? And may punto. Ito yung pinakamadaling bagay na sabihin natin talaga sa sitwasyon. Yung lagi nating sasabihin na mag-move on ka na, kalimutan mo na siya, marami pang iba dyan. Pero paano ka mag-move on sa isang sitwasyon na patuloy kang kumakapit dahil yun ang alam mo na magpapasaya at magpapaligaya sa'yo? Paano mo bibitawan ng isang sitwasyon na may nakikita ka kahit na konti pang pag-asa? Paano ka aayaw sa isang tao na wala kang ibang gusto kundi siya? Sige nga, ikaw ang lumagay sa ganyang sitwasyon. Okay, sabihin natin mag-move on. Ano yung dapat niyang gawin para maka-move on siya? And walang madaling paraan para kalimutan mo ang isang tao na naging parte ng buhay mo at alam mo sa sarili mo na mahal mo. Sabi ni Gio Enriquez, Mr. Right, di na mainit ulo ko, huwag ka na mag-real talk, ha? O ayan, dahil sa hindi na mainit ang ulo ni Gio ay hindi na raw tayo mag-real talk, pero totoo yung sasabihin ko. O ayan ha. Ay, alam niyo may mga pagkakataon na ganyan minsan, di ba? Minsan ayaw natin makarinig ng mga totoong bagay na sinasabi sa atin kasi yun yung mas masakit. Di ba? Ayaw natin marinig at yun ang minsan ang nagiging problema sa tao. Ang gusto lang natin marinig ay yung mga salita at mga bagay na gusto lang nating pakinggan. At yan yung mismong nagpapahirap sa atin. The moment na nandiyan ka sa ganyang klaseng sitwasyon, hindi ka tatanggap ng kahit na ano. Dahil ang para sa'yo, ang gusto mong lang marinig ay yung gusto mong marinig. Kaya hahayaan mo masaktan na lang yung sarili mo. Not until dumating yung oras na sakit ka na at tatanggap ka na ng mga salita kahit ayaw mo pang marinig to. Diba? Kasayas Ginger, love yourself. There's a lot of fish in the ocean. Siguro hindi talaga kayo ang destined sa isa't isa. Explore mo, focus ka muna sa sarili mo. Pag nag-heal na ang puso at makakita ka ng taong deserving sa panahon at pagmamahal mo, masasabi mo na lang sa ex mo, thank you. Kundi dahil sa'yo, di ko makikilala ang taong para sa akin talaga. Well, ito yung mga salita na dapat talaga natin sinasabi naman sa kanya. Pero di ba kapag nandun ka sa sitwasyon na yon, ang hirap tanggapin. Yes, ang daming isda sa ocean. Ang daming isda sa dagat. Maraming tao sa buong mundo. Pero ang mahirap nga kasi dito, paano kung isa lang yung taong gusto mo? Oo, makakakita ka pa ng iba. Pero sa ganitong klaseng sitwasyon, ito'y sa akin lang, CJ ha. Sabi nga ng iba, mag-move on ka na sa sistema ng kwento mo, sa paraan ng kwento mo at sa mga nangyari dito sa pagsasama ninyong dalawa. Isa lang ang malinaw dito. Ayaw na niya. Sabihin man natin na gusto niya, mayroon siyang sariling dahilan. At kung ano man yung dahilan na yon, simulan mo na sa pagkakataon na to na respetuhin ang dahilan na yon. Intindihin mo na yung dahilan na yon. Okay, eto na naman tayo. Ano ba hinihintay mo? Closure na naman ba? Uulitin ko na naman ba na hindi lahat ng bagay kailangan may closure? Anong closure ba ang hinihintay mo? Hindi ba sapat na closure yung ayaw ka nang makausap at nasasaktan ka na ng todo? Hindi pa ba sapat na yan na ang pagkakasara ng dating relasyon na pilit mo pa rin binubuksan dahil gusto mo pa rin makapasok? Tama na, isinarado niya na ang pinto at kahit na anong katok mo, hindi ka na niya papapasukin sa buhay niya. Mahirap tanggapin, pero yun yung kailangan mong gawin. At sa pagkakataon na to, CJ, wag na muna. Tama na. Ibinigay mo naman yung lahat, di ba? Sabi mo, ginawa mo yung lahat, nakipag-communicate ka sa mga tao na pwede mong kausapin. Pero walang nangyari. Lahat sila nagbibigay ng kani-kanila nilang mga dahilan na halatang itinatago sa'yo. Whatever the reason is, kahit ano pa yan, ano man ang dahilan na sabihin nila sa'yo, totoo man yan o hindi, dapat mong paniwalaan dito na tapos na, tama na at hanggang dito na lang talaga ang inyong pagsasama. Magpahinga ka. Okay, i-focus mo muna ang iyong atensyon sa sarili mo at sa nararamdaman mo. Hayaan mo, tama yung sabi ng comment kanina ng isa nating leader, hayaan gumaling ang sugat.
Di ba? Dahil ang sugat, kahit na anong sugat pa yan, mag-iiwan at mag-iiwan yan ng peklat. At every time na makikita mo yan, maaalala mo pa rin siya. Pero kapag totaling magaling na yan, kahit pa makita mo yung peklat na yan, magiging bakas na lang yan ng kahapon mo, naging kwento na lang yan ng nakaraan ninyo. Kaya ito, tama na. Kung susundin mo yung payo, pinagkatiwala mo yung kwento mo dito sa Blade Stories, itigil mo na itong ginagawa mo. Tama na, sapat na yung effort na ginawa mo. Ako, every time na sinasabi ko ganyan, buhos mo lahat, ibigay mo lahat, para wala kang panghinayangan. Ginawa mo na lahat. Kinausap mo na yung mga dapat mong kausapin. Ibinigay mo na yung part mo. So ito na yung para sabihin sa'yo na tama na. Suko ka na, bumitaw ka na, dahil binibitawan ka na rin mismo ng taong gusto mo pa rin hanggang ngayon. O, basa tayo ng comments ng ating mga Bladers. Lynn Romero, may mga bagay na dapat mong ipaglaban at meron ding mga bagay na dapat mo nang bitawan kasi ikaw lang din ang mahihirapan. Totoo, diba? Okay na, nasaktan mo na yung sarili mo. Kung yan yung paraan mo para makamove on dito sa sitwasyon na to, saktan ang sarili mo, well, nasasaktan ka na, CJ. At huwag mo nang hayaan pang saktan lalo ang sarili mo hanggang sa mawala ang sarili mo sa'yo at mahirapan kang hanapin to. Tandaan mo, kapag ikaw at ang ako ang nawala sa pagkatao mo, maaapektuhan hindi lang ikaw, kundi buong ang paligid mo. At baka mamaya, nasa harap mo na yung tamang tao na muling handa kang tanggapin at muling pagalingin yung sugat na nararamdaman mo, eh huli na ang lahat. Dahil mismo ikaw na ang nawawala. Kevin Conquesto Millanes, move on bro. Mahirap pagsiksikan ng sarili sa taong hindi ka mahal para kang namamangka sa kalsada. Hindi ka na umuusad, mukha kapang tanga. Ay nako, agree. Maliban na lang kung baha, makakausad ka. Pero tandaan mo, kapag malakas ang ulan, mas nakakatakot dahil hindi mo nakikita yung magiging daanan ng kalsada mo. Diba? Tama yun ha, ganda nun ha. Para kang namamangka sa kalsada. Tama yun, diba? Tama na. Ginawa mo na yung effort mo eh. Paulit-ulit na nga ako, sana naiintindihan mo. Tama na, kung susundin mo sinasabi ko, enough is enough. Okay na to. Hanggang dito ka na lang, itigil mo na, bigyan mo ng pagkakataon ang sarili mo. Sabi ni Kasaya, Sir Dillon, Jenny, charge it on experience. I guess ako nga nagkaanak na lahat, iniwan o nawala pa siya. I guess it's a simple way of God putting you on the right direction or right person. Now I can say, I'm happy with my love. Congratulations, diba Kasaya? Sa inyong mga bagay na akala mo, bad trip, jahe, pero yung pala, dinadala ka lang doon sa tamang direksyon, di ba? May mga bagay na inaalis sa ating buhay, may mga tao na pinapaalis sa ating buhay, hindi para saktan tayo. Inaalis sila dahil may ilalagay. May tamang ilalagay, idadirect ka sa tamang direksyon. Masakit, minsan hindi mo maintindihan, parang ang labo. Pero ang dulo, sasabihin mo, okay pa rin ako. At hindi rin ako magsasawang sabihin to na hanggat ang kwento mo ay di happy. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang iyong story. Oh, comment pa rin ha. Basa tayo ng comment mula naman kay Jen. Hindi mo na pwede ipilit yung taong umaayaw na. Halata naman na wala ka ng halaga sa kanya. Tinaguan ka na lahat. Let go din. Hayaan mo siyang magtago sa ngayon. Agree, di ba? Respect lang yan, di ba? Respetuhan na lang tayo, okay? Respetuhan na lang tayo. Ayaw niya na makipagkita sa'yo, respect mo na yun. Kung mahal mo siya, well, mahirap na talikuran yung taong mahal mo, pero kung ito ang isang way para maipakita mo pa rin yung pagmamahal mo sa kanya, then be it, di ba? Napakahirap umayaw, napakahirap magpaalam. There's no good in saying goodbye. Pero hayaan mo na. Ito palang pagkakataon na to, sana sa mga oras na to, matanggap na unti-unti sa sarili mo na hanggang dito na lang talaga kayo. Teacher Elaine, magpapadala na po ng merienda. Teacher Elaine, know your worth. Siguro may mas deserve sa love na kaya mong ibigay. Kung hindi na talaga pwede at wala ng pag-asa, it is advisable to move forward. May inihandang magandang gift si God for you. Feed your faith and starve your fear. Ang ganda ng sinabi ni Teacher Elaine. Ito, di ba? Mahirap lang talaga minsan ispilingin, mahirap lang minsan intindihin ang mundo, medyo komplikado. Marami tayo at tao, minsan ang daming tanong sa utak, ang daming tanong sa ulo. Mahirap lang talagang intindihin. Komplikado minsan ang universe, komplikado minsan ang earth. Pero ang totoo niyan, sa dulo, maiisip mo kaya pala nangyari to. Kasi mas pinapasimple na yung sitwasyon dahil yun yung time na magiging masaya ka na. Sabi ni Gretchen Almario, una dapat mahalin mo yung sarili mo bago ang iba. Pinapahirapan mo lang yung sarili mo. Ituon mo sa ibang bagay para di mo siya masyadong maisip. Okay.
Ibig ko sabihin, diversion, di ba? Humanap ka ng mga bagay na pagkakaabalahan mo. Make yourself busy, di ba? Pa yung mga bagay na dapat tayong pagtuunan pa ng pansin. Kaya lang may mga tao talaga na minsan umiikot ang mundo sa tao din. Di ba? Kadalasan na natin ito naririnig na ang tao hindi mo dapat ginagawang mundo dahil kapag iniwan ka nito, baka pati ang iyong universo ay masira at magkadurog-durog hanggang dulo. Sabi ni Malin Inovero, ganun siguro talaga pag mahal mo ng sobrang isang tao, minsan nagiging tanga tayo sa pag-ibig pero darating din yung oras sa kailangan mo na rin isuko kung ano yung nararamdaman mo. Agree, di ba? Experience lang yan. Kailangan mong maramdaman yan. Lahat tayo nakakaramdam ng pain, lahat tayo nakakaramdam ng lungkot. We never invalidate the feelings kung ano man yung nararamdaman ng isang tao. Pero hayaan mong masaktan ka dahil part yan ng paghihilom, ng pag-accept sa mga bagay-bagay. Pero CJ, please, ako'y nakikiusap na sa'yo. Huwag mo namang kalimutan ang sarili mo. Kung ginawa mo na ang lahat, ibinuhos mo na ang lahat, tama na, stop ka na dito. Ito na yon. Ito naman yung time para asikasuhin mo ang sarili mo, di ba? At huwag kang magmamadaling pumasok sa isang relasyon. Hindi porket iniwan ka na ni Yuki, wala na talaga kayo, abay kailangan mo na agad magkaroon ng girlfriend. No. Give enough time para mas makita mo ang mga bagay-bagay. Umiyak ka kung kailangan, di ba? Umiyak ka kung kailangan dahil ang luha sa ating mga mata ay tumutulong upang mas maging malinaw ang ating mga makikita. Di ba? O yeah, basa pa tayo ng comment. Sabi ni Rosmeril Betita, kaso nakakapagtaka Mr. Right, kung may nagawa man na mali si CJ, sana alam niya yun. At siguro kung may nagawa man si CJ, sana isipin niya at alamin niya para malaman niya kung paano mag-reach out kay Yuki. Alam niyo may mga ganyang bagay. May mga honest mistake tayo eh. Meron din tayo mga bagay na unaware tayo. Pero kasi ayaw na makipag-usap dito ni Yuki. Siguro darating din yung pagkakataon at malalaman talaga niya CJ kung ano yung dahilan. Pero sa sitwasyon ngayon, ang pinakamagandang gawin dito, respeto na lang. Respetuhan kayo. Respeto mo, CJ, yung nararamdaman ni Yuki. And hayaan mo na muna kung time talaga ang magbibigay ng oras para sa inyo para makapag-usap kayo uli. Then be it, di ba? Panahon ang kailangan sa lahat ng bagay. Huwag mong mamadaliin dahil the more na minamadali mo yan, lalong tatagal at lalong mas magiging mahirap. Okay, Rons Molina, Paul Gosino. Di naman siguro maging ganun si Yuki kung walang ginagawa si CJ. But better na palamig muna, then time will come na mag-uusap din yan sila. Correct, di ba? Wag na muna, di ba? Kumbaga, pag umiinom ka ng kape, di ba, gusto mo mainit. Pero hindi naman yung pagkakulo, isinalin mo doon sa tasa mo, iinumin mo agad. Hindi naman ganoon, di ba? Hinihipan mo pa rin. Yun nga yung pinagtataka ko, gusto natin na mainit pero hinihipan pa rin. Di ba? Kasi yun yung proseso. Di ba? Yun yung proseso eh. Ninanamnam mo. Ang mainit na kape na mainit, hinihipan mo kasi yun yung mga time na nakakapag-isip-isip ka. Isipin mo, di ba? Kapag ito, ibuuin mo sa isip mo, mainit yung kape, hawak mo yung tasa, hinihipan mo. Ano naglalaro sa isip mo? Ang dami, di ba? Nagbumuni-muni ka. Same. Ganun yung magiging sitwasyon. Mainit pang sitwasyon, CJ. Kumbaga, yan yung kape. So, hipan-hipan mo muna. Hintayin mong maging maligamgam yung kaya nang dumampi sa bibig mo at kaya mo nang inumin. Pag dumating yung time na yan, nandun na yung satisfaction, and yung satisfaction ay makapag-usap kayo mabuti. Kung ano man ang maging resulta, maging kayo man o hindi, respetuhan na lang at magiging masaya pa rin kayo sa kanya-kanya yung mga buhay. Yan, sana hindi mo malimutan ang mga naging moments nating dalawa at sana kapag naisip mo ko, isa ako sa dahilan na nagpapasaya sa'yo. Ang hugutero at ang Mr. Right mo na laging nagsasabi na wala naman talagang taong perpekto, pero may tamang taong inilaan para lamang sa'yo. Ang bawat sandali kailangan sa puso ay manatili dahil yan ay mga alaala na pwede mong balikan kapag nalulungkot ka. O paano? Sa susunod na Miyerkules, hintayin kita. Promise mo yan ha? Promise, magkikita ulit tayo hanggang sa muli.